Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing itong tatalakayin natin at pag-uusapan ay isa na naman nga pong nakakakilig na update tungkol sa Kimpaw. Hoy! Sino po dito excited sa mga ayuda na ilalabas pa ni Kim Chu? Nako, si Kimi, meron pa pong ilalabas and kanya nga po yung inamin. And are you ready na ba? Mukhang magsasapubliko na talaga ng tuluyan ang Kimpaw ng kanilang relasyon. So, yan ang ating pag-uusapan guys dito sa ating channel. Kaya naman, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, maari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, sino dito yung mga nag-aabang ng ayuda ng Kimpaw? Ngayong New Year, kasi nga tahimik, di ba? Nung Christmas, may update tayo kay Kim Chu, pero ditong New Year, wala. Kaya naman, nangangapa pa rin ang mga fans. Anyway, natatawa ako dito. Pinag-uusapan to sa SOCMED mula sa isang anonymous post po December 29. Sila na ba ni Paolo? Gwapo ni Paulo, at saka parang nambabalibag sa bed. Lula. Grabehan naman yung nambabalibag sa bed. Wag kayo, 2025 na. Dinudumihan nyo agad yung utak ko. Charot lang. Pero ang daming tawang-tawa dito. Okay lang naman daw. At least gwapo si Paulo Avellino. And, pati sila ay willing din magpabalibag. Hoy! Grabehan yun. Kay Kimi lang po yan. Wag na po nating agawin. Si Kimi lang daw yung kanyang babalibagin. Ay, charot lang. Naalala ko yung yung kanilang kissing scene ni Pao, yung karga siya ni Paula Avellino. Uy, grabehan yun. Hindi pa rin ako maka-move on doon. Higop kong higop pa. Eto yun eh. Hirap na hirap akong hanapin. Eto yun oh. Sinong mag-move on dito? Walang mag-move on sa pamilyang to. Charot. So, ayan. Grabe naman kasi yung nambabalibag. Kay Kimi lang guys, wag na tayo makiagaw. Alam ko gwapo si Paolo, pero kalma guys. Anyway, live na live nga po guys ang showtime kanina, and eto si Kimi naka 2025 na damit. Talagang gusto niyang pumasok dahil sayang nga naman yung kanyang outfit. Naka 2025 siya. Anyway, sabi dito from Kim Pao Fanatics, yung nakapangbahay ka lang, tinernohan ng boots at earrings. Larga na sa hosting. Effortless OOTD, pero ang ganda. Totoo yan. Parang pambahay. Hindi naman ata pambahay, pero pwede rin. Napaka-comfy kasi suotin. Parang tingin ko lang wala akong ganyan damit. Pinadesisyon na agad. Mukhang comfy naman kasi siyang suotin. So, pwedeng pang bahay nga. Pero dahil Kim Chu ang nagsuot, apaka-classy. Kahit ata basahan ang ipasuot mo kay Kimi, kayang-kaya niyang dalhin. Apakaganda, B. Sana all talaga. Anyway, napaka-cute nga ni Kimi. Gustong-gusto ko guys pag tumatawa siya. Talaga nagmumukhang bata po lalo si Kimi. And one of the reason kung bakit talagang super bata siya tingnan, parang 16 years old. Dahil nga napakamasayahin ni Kimi. Ang laking impact nun kapag you're always positive and laging nakangiti. And ang cute-cute ni Kimi, para siyang bata talaga. Lalo na pag tumatawa. And imagine niyo na lang sa bawat tawa ni Kimi, nahihimatay yung mga bashers. Ayaw nila maging masaya si Kim Chu eh. Pero sorry na lang, dahil sila yung hindi masaya. Charot lang. Anyway, eto nga, update ni Kimi. What about Dubai vlog to start the year? Long overdue na din ang vlog na yon. Hihihi. So, gustong-gusto na talaga i-upload ni Kimi yung mga nakatenga sa kanya pong gallery. Sa kanya pong mga hindi pa po napopost. And yes, for the go, Kimi. I-ano mo na yan, i-upload mo na yan.
Ang daming nag-iintay ng mga fans yan, super agree na upload na yung Dubai ano na yan na vlog. Uy, grabehan nga yun. So natutuwa ang mga fans dahil more ayuda para po sa mga Kim Pao fans. At the same time mukhang naamoy na rin kasi nila ang pagsasa publiko ni Kim and Paolo na kanilang relasyon. So ito yung sinasabi nating low-key lang talaga ang gusto ni Kim and Paolo. Lalo na nitong si Kimi. But at least, di ba, hindi po tinatago, hindi po sinisecret ni Kim and Paolo. They are just low-key, low profile, I mean, mga private person lang. And it's a good decision in their life naman. Even si di ba, manay Christopher Min ay napasabi na good decision ito ng Kim Pao na maging pribado lang. Ang gulo kasi ng showbiz. Lalo na ngayon. Tayo nabalitaan nyo na ba yung tungkol sa Jack B? Naku po, sana naman na hindi nga matulad ang Kim Pao dito. Ay, nako, sana naman ang 2025 ay maging good sa Kim Pao. Huwag naman sana makisali sa trend. Ito lang sana yung trend na wag pong sasalihan ng Kim Pao. Sus ko, marami pong puso ang mawawasak talaga. Parang ayoko nang maniwala sa forever pag ganyan. Pag pati ang Kim Pao nakiuso sa kanila. So, sinimulan ng Chuck B ang taong ito. Grabehan nga yun. Sana po ay maging good lang ang taon sa atin and mga susunod na taon pa ng Kim Pao. Kaya nga if in a relationship na si Kim and Paolo, sana wag na po silang itambal sa iba kasi talaga nakakasira ng relasyon, ng tiwala. Although napakadesente ni Kimi pero hindi mo maaalas yung selos pagka ganon. So doon nagsisimula yun tapos anuhin pa, gagatungan pa ng mga toxic na netizens. So, maganda nga na naka-private lang sila. Hindi nakakapasok yung mga bashers, hindi nakakapasok sa buhay nila yung mga netizen. Anyway, ayun nga. Maraming puso ang mawawasak kapag Kim Pao yung ating nabalitaan. Hindi pang umaamin, nandun agad yung utak, napapraning agad. Pero wala namang masama, isama po natin sa prayers natin ang Kim Pao, no? Siyempre, nagabayan sila, maging sentro ng relasyon nila, hindi ba? Siyempre, ang wedding, kailangang matuloy yan. Mapa 2027 pa man, kung balak nila 2027 pa. Pero, wag naman, 2026, uy. Siyempre, hindi na rin pabata itong si Kimi. Mukha lang siyang bata. Pero, yung body clock natin, kailangan natin i-consider. Grabehan nga yun, pinangunahan eh. Anyway, yun lang. Sana nga ay gabayan ng Panginoon na ang relasyon ng Kim Pao and Kimi. Yes, about dito sa sinasabi mo. I-upload mo na yan, i-post mo na yan, hindi mo na kinakailangan pa na magtanong dahil go, 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 go agad ang mga fans para mag-trending agad. Uy, grabehan nga yun. Siyempre, hindi tayo papahuli. Ngayon, 2025, trending pa rin ang Kim Pao, but good vibes. Sa sobrang daming problema sa SOCMED, sa sobrang daming stress na nakikita natin sa SOCMED, natin ang Kim Pao, kumbaga ay pahinga, happy pill. Kasi may mga nababasa tayo guys na buti na lang nandyan si Kim and Paolo na nagpapasaya po sa atin, na nagpapatanggal po ng stress. Nakaka-stress kasi yung social media. Ang toxic, minsan nakakatamad nga mag-scroll down, na mag-scroll sa SOCMED kasi puro bad vibes. Buti na lang talaga nandiyan si Kim and Paolo na happy feel po natin lahat. Kaya nababawasan yung ating mga stress. Anyway, yun lang ang ating update. Ano po inyong masasabi tungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. Tingin nyo ba magsasapubliko na ang Kim Pao na kanilang relasyon? Hoy, ito yung pinaka-inaabangan ko. Sana ay magsapubliko na ang Kim Pao. Pero kung wala pa sa balak nila, okay lang din naman.
kontento at panatag na din naman tayo sa nakikita natin sa kanilang dalawa. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat. Bye-bye!